tapat, matatag at maaasahan balitang tama at totoo lamang dito sa Pilipinas Network. Magandang araw sa ating mga kababayan sa Pilipinas at sa buong mundo. Huwag kalimutang pusuan ang video, sumubaybay at pindutin ang patingaw upang lagi kayong updated sa balita. Simulan na natin. Isang malaking balita ang yumanig sa pandaigdigang merkado ngayong araw. Biglang sumipa ng higit sa 5% ang presyo ng petrolyo sa buong mundo. Ito ay matapos opisyal na ideklara ni US President Donald Trump na tapos na o tuluyan ng binaliwala ang kasunduan sa pagitan ng Amerika at Iran. Ang hakbang na ito ay nagdulot ng matinding pangamba sa posibleng pagkaantala ng supply ng langis mula sa gitnang silangan. Dahil sa pahayag na ito, umabot sa pinakamataas na antas sa loob ng 2 linggo ang presyo ng krudo. Ang Brent Crude Futures at ang West Texas Intermediate ng Estados Unidos ay parehong nakaranas ng mabilis na pag-akyat. Ang biglaang pagbabagong ito ay nagpapakita kung gaano kasensitibo ang merkado ng enerhiya sa mga geopolitical na tensyon, partikular na sa mga desisyong nagmumula sa White House at sa rehiyon ng Gulf. Sa mga huling ulat, ang presyo ng Brent crude ay umakyat ng $3 at 82 sentimo o mahigit 5% upang maglaro sa $77 at 78 sentimo kada bariles. Samantalang US West Texas Intermediate naman ay tumaas ng $3 at 70 sentimo upang umabot sa $74 at 14 sentimo. Ito ang pinakamataas na presyo simula noong Hunyo. Bago pa man ang huling pagtalo ng presyo, nagpakita na ng senyales ng pag-init ang merkado noong Martes kung saan parehong tumaas ng 3% ang mga benchmark na ito. Nangyari ito matapos bawiin ng Estados Unidos ang pangkalahatang lisensya na nagpapahintulot sa pagbebenta ng krudo mula sa Iran. Ang mabilis na serye ng mga sanksyon na ito ang nagtulak sa mga mamimili na maghanda sa mas mataas na gastusin. Nagsalita si Pangulong Trump bago ang gaganaping summit ng NATO sa Ankara, Turkey. Dito niya hayagang sinabi na ang pansamantalang kasunduan na naglalayong wakasan ang hidwaan ay wala na sa talahanayan. Ayon sa kaniya, ang kasunduang ito na pinasimulan noong Pebrero ng Amerika at Israel laban sa Iran ay opisyal ng tapos. Ang kaniyang matigas na paninindigan ay nagpahiwatig ng mas malalim pang sigalot sa pagitan ng mga bansa. Dagdag pa ni Trump, wala siyang balak na makipag-ugnayan o makipagnegosasyon pa sa pamahalaan ng Tehran sa mga susunod na araw. Ang deklarasyong ito ay naghatid ng malamig na mensahe sa mga diplomatikong komunidad na umaasang maaayos pa ang sigalot sa pamamagitan ng mapayapang dialogo. Dahil dito, ang mga nakaraang pagsisikap na mapanatili ang kapayapaan sa rehiyon ay tila tuluyan ng naglaho at nauwi sa kawalan. Reaksyon naman ng mga eksperto, partikular na si Bjarne Schildrup na siyang Chief Commodities Analyst ng kilalang kumpanyang SEB, ang mga huling kaganapang ito ay naglagay sa alanganin sa kinabukasan ng 60 araw na proseso ng negosasyon. Ayon sa kaniya, napakababaw na ng tsansa na magkaroon pa ng mapayapang resolusyon sa pagitan ng dalawang bansa dahil sa mga agresibong pahayag na nagaganap ngayon sa magkabilang panig. Naniniwala rin si Schildrup na ang presyong malapit sa $80 kada bariles ay mas tugma sa kasalukuyang takbo ng merkado kumpara sa $70 lamang. Sinabi niya na ang mga batayang salik ng supply at demand ay nagpapakita na hindi magtatagal ang mababang presyo ng langis. Ang babalang ito ay nagdulot ng karagdagang presyur sa mga bansa na lubos na umaasa sa imported na petrolyo para sa kanilang ekonomiya. Kung babalikan ang pinagmulan ng kaguluhan, ang mga nakaraang airstrike ng Estados Unidos ay tugon sa mga pag-atake ng Iran sa 3 komersyal na barko. Ayon sa US Central Command, ang mga barkong ito ay naglalayag sa madiskarteng Strait of Hormuz nang harangin at atakihin. Ang insidenteng ito ang nagmitsa sa mas malaking tensyong militar na nagbunsod sa mabilis na pagganti ng magkabilang panig sa mga nagdaang linggo. Bilang ganti, ang Revolutionary Guards ng Iran ay nagpahayag na tinarget nila ang mga pasilidad ng militar ng Estados Unidos sa Bahrain at Kuwait nitong nakaraang Miyerkules. Ang mabilis na paglala ng sitwasyon mula sa simpleng harangan ng barko patungo sa direktang pag-atake sa mga base militar ay nagpapakita ng panganib ng isang malawakang digmaan na maaaring magparalisa sa buong industriya ng enerhiya sa buong mundo. Dahil sa lumalalang banta sa seguridad, iniulat na hindi bababa sa 4 na tanker ng langis at likidong natural na gas ang nagpasya na huwag nang dumaan sa Strait of Hormuz o kaya ay napilitang bumalik. Nangyari ito matapos maglabas ng babala ang Iran na ang tanging ligtas na ruta sa nasabing kipot ay ang daan ang itinalaga mismo ng kanilang pamahalaan sa Tehran, na nagdulot ng takot sa mga shipping company,
Ipinaliwanag naman ni Tomas Varga, isang analyst mula sa PVM, na ang ganitong mga restriksyon ay naglalayok sa mga kumpanya ng barko sa isang napakahirap na sitwasyon. Ang pagpilit sa kanila na gumamit ng mga rutang kontrolado ng Iran ay nagpapataas ng panganib ng interception o pangungumpiska. Ito ay nagresulta sa agarang pagkaantala ng mga delivery at pagtaas ng singil sa insurance ng mga kargamento sa buong rehiyon. Ang kasalukuyang sitwasyon ay kabaligtaran ng nangyari noong nakaraang buwan nang lumagda sa isang kasunduan ng tigil putukan ng Estados Unidos at Iran. Noong panahong iyon, mabilis na bumagsak ang presyo ng langis pabalik sa antas bago ang digmaan. Dahil dito, maraming mga mangangalakal ang nagbenta ng kanilang mga posisyon sa paniniwalang patuloy na bababa ang presyo dahil sa inaasahang pagbabalik ng supply. Dahil sa pansamantalang kapayapaan na iyon, maraming traders ang naglagay ng malalaking pusta o short positions sa oil futures. Umaasa silang kikita sa patuloy na pagbaba ng presyo. Ngunit ang biglang pagbawi ni Trump sa kasunduan ay nagdulot ng malaking kalugian sa mga speculators na ito. Napilitan silang mabilis na bilhin muli ang kanilang mga kontrata na lalo pang nagpabilis sa pag-akyat ng presyo ng krudo. Ang mga naunang ekspektasyon na magkakaroon ng baha ng supply ng langis mula sa gitnang silangan ay tuluyan ng naglaho. Maraming bansa ang umaasa na ang pagbubukas muli ng mga linya ng kalakalan sa Iran ay magpapababa ng presyo ng gasolina sa mga lokal na merkado. Ngunit sa bagong deklarasyon ng Amerika, ang pag-asang ito ay napalitan ng pangamba na mas magiging mahigpit pa ang supply sa mga susunod na buwan. Bagamat itinanggi ng Iran ang responsibilidad sa mga pag-atake sa mga barko, tahasang isinisi ng Qatar ang mga insidenteng ito sa Tehran. Kabilang sa mga inatake ay isang Qatari liquefied natural gas tanker. Ayon sa ulat, ang tanker na ito ay tinamaan ng isang drone na nagmula sa direksyon ng Iran. Ang ganitong uri ng pag-atake gamit ang makabagong teknolohiya ay nagpapakita ng bagong antas ng banta sa karagatan. Ang drone strike sa barko ng Qatar ay nagdulot ng sunog sa silid ng makina nito, bagaman mabilis din itong naapula ng mga tripulante. Walang naiulat na nasawi, ngunit ang pinsalang idinulot nito sa infrastruktura ay sapat na upang magpadala ng shockwave sa merkado ng natural gas. Ang insidenteng ito ay nagpapatunay na kahit ang mga bansang neutral ay hindi ligtas sa lumalalang tensyon sa rehiyon ng gitnang silangan. Ang Strait of Hormuz ay itinuturing na pinakamahalagang daanan ng enerhiya sa buong mundo. Bago magsimula ang hidwaan noong Pebrero, halos 1/5 o 20% ng kabuuang supply ng enerhiya sa buong mundo ang dumadaan dito araw-araw. Ang anumang pagbabara o banta sa kipot na ito ay direktang makakaapekto sa mga bansa sa Asia, kabilang na ang Pilipinas, na lubos na umaasa sa supply mula sa rehiyong ito. Mula nang magsimula ang kaguluhan, napilitan ang maraming bansa na gamitin ang kanilang mga pambansang reserba o inventories upang mapunan ang kakulangan sa supply. Ang patuloy na pagbawas sa mga reserbang ito ay hindi pang matagalang solusyon at naglalayay sa pandaigdigang seguridad sa enerhiya sa isang mapanganib na sitwasyon kung sakaling magtagal pa ang hidwaan sa pagitan ng Estados Unidos at ng Iran. Bilang pagtatapos, iniulat ng American Petroleum Institute na muli namang bumaba ang reserba ng krudo ng Estados Unidos nitong nakaraang linggo. Mas mababa ito sa inaasahan ng mga analyst na pagbaba ng 2.5 milyong bariles. Ang patuloy na pagliit ng inventaryo sa Amerika kasabay ng kaguluhan sa gitnang silangan ay nagbabadya ng mas mataas pang presyo ng petrolyo na tiyak na mararamdaman nating lahat.